Panagutin ng nasa likod ng katiwalian, isang araw lang anya ang kailangan para tukuyin ang mga sangkot. Giit pa ng Vice Presidente Sara Duterte, huli na ang lahat sa plano ng administrasyon na bumuo ng Independent Commission para imbestigahan ang mga manumalyang flood control projects. Si Jason Rubrico nagbabalik. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang independent commission na tututok sa investigasyon kaugnay ng flood control projects. We are putting together the EO that will create the independent commission. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. Pero giit ni Vice President Sara Duterte, huli na ang hakbang na ito ng administrasyon. Ulit-ulit yung administration. Alam naman na natin yung problema na corruption sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. And mas worse lang sa atin ngayon dahil sinasabi ko nga, hindi lang naman flood control projects yung merong corruption. Muli ring binigyang diin ni VP Sara na ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education ay ang pangingialam umano ng Kamara sa budget ng ahensya, partikular sa pondo para sa pagpapatayo ng mga school building. Sabi ko nga, inattach yung pinaghati-hatian ng members of the House of Representatives ang SBP, School Building Program budget ng Department of Education. At hindi lang yun, inattach pa nila yung listahan doon sa House version ng GAM. Ayon pa kay VP Sara, alam ito ng Pangulo, ngunit pinili nitong baliwalain. Kaya para sa kanya, kaduda-duda ang biglaang pagpapaimbestiga ng administrasyon sa flood control projects. Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang malabas na malaking investigation ng flood control projects. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Giit ng bise na malinaw na kung gugustuhin, kaya ng Pangulo na matapos agad ang investigasyon. Kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Pero, well, as you can see, parang nanonood tayo ng Venezuela. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, nagpaalam na po sa serbisyo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kasabay po ng formal na paglipat ng tungkulin kay bagong kalihim Vince Dizon. Target in Dizon na tapusin ang internal cleansing at reorganization sa loob po ng 60 araw bilang hakbang para sa mas maayos at malinis na pamamalakad ng ahensya. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sinalubong mismo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Secretary Vince Dizon, ang bagong kalihim ng ahensya sa pagdating nito sa main headquarters ng DPWH para sa turnover ceremony. Sa speech ni Bonoan, formal itong namaalam at walaan niya siyang pinagsisihan sa kanyang pagsisilbi bilang DPWH Secretary sa kabila ng mga kontrobersiya sa ahensya. I don't have any regrets at all. I'm just very thankful that I have worked with people like these people in the department. Sa tanong kung iiwanan niya ang ahensya na may malinis sa konsensya, ito ang sagot ng dating kalihim. I'm leaving it with a clear conscience, actually naman. I did the best that I can. In my tenure in the Department of Public Works and Highways, I have worked with professional people in the department. Talagang
pa naman dito. But I'm sure that we've done something good also. My tenure in 3 years in the department, marami naman kami nagawa. Tututukan naman daw ni Secretary Dizon ang internal cleansing at reorganization sa loob ng 60 araw. Una na niyang ipinag-utos ang courtesy resignation mula sa top to bottom ng mga opisyal, kasama na ang mga regional directors at district engineers. There are the vast majority of the people in DPWH are good people, they're talented people, they're honest people, they're hardworking people. I have worked with some of them during the course of the past several years, and I can attest to that. But in any organization, there are problematic members of that organization. No, there are bad eggs, tama si Sec Manny. And the process of weeding out the bad and replacing them with the good is a process that any organization, that all organizations have to go through. Tutulong din ang DPWH sa investigasyon sa bubuoing independent commission na nakatutok sa investigasyon sa mga anomalya sa proyekto. Bubuwagin ni Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee ng DPWH na binuo ni Bunoan para imbestigahan ang mga anomalya sa ahensya. Ayon kay Dizon, hindi naaangkop ng mismong ahensya ang gagawa ng investigasyon. Ayon naman kay Bunoan, nasa 15 ang missing projects sa flood control. Most of them are in the first district of Bulacan, and I think there are scattered in some of the regions, 1 or 2, and but these are going to be validated actually, and all these documents will have to be turned over to Secretary Vince. Para sa Diyos at Pilipinas, Kamahal Mark Gonzalez, SMNI News. Ayan. Samantala, sa ibang balita pa, mga kapartners ay mayroong non-existent o nawawalang 15 mula sa humigit kumulang 1.6 thousand na validated flood control projects. Ibinunyag po ito ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunoan sa isang press conference pagkatapos po ng turnover ceremony nitong September 2. Nilinaw ni Bunoan na hindi pa may tuturing na ghost projects ang 15 na nawawala dahil susuriin pa kung gaano katotoo na missing ito. Ipinalit kay Bunoan si Vince Dizon bilang kalihim ng DPWH. Si Dizon ay nauna namang nagsilbi bilang kalihim ng Department of Transportation. Sinalaki naman ng mga operatiba ang isa sa mga ari-arian ng pamilyang Diskaya sa Pasig City upang ipatupad ang search warrant kaugnay ng kanilang mga luxury car. Pero tila naglaho ang ilan sa mga mamahaling sasakyan ng pamilya. Itong ibabalita ni Sheena Torno. Pasado alas 8 ng umaga nitong Martes, tuluyan nang nakapasok ang mga opisyal at kawani ng Bureau of Customs o BOC sa isa sa mga kumpanya ng kontratistang sina Sara at Curly Diskaya na matatagpuan sa Barangay Bambang sa Pasig City. Sa nasabing lugar kasi pinaniniwalaang nandoon ang mga magagara at mamahaling sasakyan ng pamilyang Diskaya. Sinubukan na rin ng BOC pasukin ng compound noong Lunes pa ng gabi, ngunit hindi sila pinayagan. Tila natunugan na ng pamilyang paparating na operasyon. Dalawa lamang sa 12 luxury cars na sakop ng search warrant nilabas ng Manila RTC Branch 18 ang natagpuan ng Bureau of Customs sa St. Drug Construction Compound na isa sa mga ari-arian ng pamilyang Diskaya dito sa Pasig City. Sakop ng search warrant ang 12 na luxury cars mula sa 28 na pagmamayari ng pamilyang Diskaya na umano'y walang kaukulang dokumento mula sa BOC. Ngunit 3 sasakyan lamang ang nadatnan ng BOC sa bahay ng Diskaya. Isang Land Cruiser at Maserati na sakop ng warrant at isang Escalade na hindi kabilang sa 12 luxury vehicles na pinaghahanap. Binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Subalit, pag kulang yan or kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta.
Babala naman ng BOC Commissioner sa pamilya na mahuhuli at makikita umano nila kung saan man itinago ang iba pang sasakyan, kabilang na ang imported Rolls-Royce luxury vehicle. Pero makikita natin yan. Yan 28 na yan, at least makikita po natin yan. At palagay ko naman, kung nakikinig ang pamilya Diskaya, kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggled talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan. Kasi maobliga po kami mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. At gagawin po namin yan. Bibigyan lamang ng isang araw na palugit ang pamilya na isuko o dalhin sa compound nito ang iba pang mamahaling sasakyan. Sa oras na mabigo ang pamilya at mapatunayan na smuggled, maaari silang kasuhan sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sa ngayon, ipinaalarma na ng BOC sa Highway Patrol Grupo HPG ang 12 luxury cars ng pamilya. Nilinaw naman ng BOC na hindi lang pamilyang Diskaya ang iimbestigahan nila, kabilang din ng iba pang kontratista na posibleng nagmamay-ari ng mga import luxury vehicles. Samantala, naglabas naman ng sentimientong ilang residente, kapitbahay ng pamilyang Diskaya. Harapin na lang para maliwanagan ang lahat. Sa akin naman, mabuti sa kapitbahay. Lahat naman ng gusto ng kapitbahay namin nabibigay niya. Tumakbo siya ng mayor. Namigay siya ng mga gamot, lahat. Karamihan naman sa kanyang kapitbahay ay nagulat sa umano'y maanumalyang flood control project ng pamilyang Diskaya na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Matatandang kabilang pamilyang Diskaya sa kontrobersyal na top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sangkot umano sa anomalya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, sinabi po ni Senador Jinggoy Estrada na umabot sa 80 ang mga sasakyan ng Diskaya family at kanilang mga kumpanya. Mula sa naturang bilang, humigit kumulang 4 na po ang luxury cars. Batay ito sa inilahad ng senador sa kanyang privilege speech kahapon. Ibinahagi pa ng senador ang may record sa Land Transportation Office o LTO mula sa kabuang bilang ay nasa humigit kumulang 6 na po lamang na mga sasakyan. Mula rito, sinabi ni Estrada na nakakalula ang ganitong uri ng yaman ng Diskaya family. Samantala, sa isang Facebook post ng dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belhica, ipinakita niya ang larawan ng mga Diskaya kasama si Manuel Bunoan. Si Bunoan ang dating kalihim ng DPWH. Kung matatandaan, sinabi ni Sara Diskaya sa hearing ng Blue Ribbon Committee hinggil sa maanumalyang flood control projects nitong September 1 na wala siyang kakilala sa DPWH. Samantala, mas mababa umano ang gasto sa paggawa ng mga waiting shed kumpara sa mga proyektong pangsolusyon sa baha. Dahil dito ay binungkahi po ni Senate President Chis Escudero na panahon na upang bumuo po ng tinatawag na negative list ng mga proyekto na hindi na dapat isama sa 2026 budget ng DPWH. Narito ang balita ni Troy Gomez. Nananawagan si Senate President Francis Chis Escudero na gumawa ng tinatawag na negative list ng mga proyekto na hindi dapat pondohan sa 2026 national budget. Ayon kay Escudero, ang listahang ito ay magsisilbing gabay para maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo sa mga infrastrukturang walang pakinabang. Giit ni Escudero, dapat ay malinaw na kaagad kung anong klase ng proyekto ang bawal isama sa budget. Kabilang sa mga tinukoy niyang hindi dapat pondohan ay ang overpriced na road devices tulad ng reflective studs o cat's eyes, slope protection nets at pintura. Tinawag din niyang vanity projects ang waiting sheds, swimming pools at signages na umano'y madalas na pinagmumulan ng pang-aabuso sa pondo. Pinabura ni Escudero na ilaan ang pondo sa waste-to-energy plants, refuse-derived fuel facilities at mga proyektong tutugon sa basura at pagbaha, sa halip na dagdagan pa ang flood control projects ng DPWH. Giit ng Senate President, ang negative list ay magsisilbing babala sa mga proyektong walang saysay at tiyaking ang pondo ng bayan ay mailalaan lamang sa mga programang tunay na makikinabang ang mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.